Maniwala ka man o hindi. Nakatago sa pinakahindi kapansin-pansin na sulok ng grocery store, ang isang lata ng sardinas na marahil ay mas mura pa sa 250 yen ay siya palang pinakamabisang panlinis ng ugat para sa iyong mga arteries ayon sa mga cardiologist at isang walking super calcium pill sa mata ng mga orthopedic surgeon. Ngunit sa napakatagal na panahon, itinuring natin itong isang mura at hindi kaaya-ayang pagkain at kinasusuklaman pa ang kakaibang amoy nito. Anong napakalaking sikreto ang ating pinalampas sa lahat ng panahong ito? Bakit ang mga taong tunay na nakakaalam tungkol sa kalusugan ay lihim na kumakain nito? Ngunit sandali lang, bago tayo magpatuloy, kung nag-aalala ka sa iyong kalusugan, paki-click ang subscribe button at i-on ang notifications dahil dito ibinabahagi natin ang mga katotohanang ayaw pag-usapan ng iba. Gusto ko ring malaman kung handa kang lakbayin ang landas na ito kasama ko. Kung pinapanood mo ang video na ito at pareho ang iyong nararamdaman, paki-type ang 1 sa comments. Kung hindi, i-type ang 0. At kung meron kang katulad na issue sa kalusugan, mag-iwan ng komento at gagawin ko ang aking makakaya upang sagutin ang iyong mga katanungan. Magsimula tayo sa pagtalakay kung bakit lubos na hindi naunawaan ang sardinas. Sa tingin ko, marami sa inyo na nanonood, lalo na ang ating mga ina at lola, ay mayroong tiyak na mga impresyon kapag naririnig ang tungkol sa delatang sardinas. Tama una, ang malansang amoy. Maraming tao ang nakakahanap ng amoy na masyadong matapang. Kahit nakakasakit, hindi nila kayang amuyin ito. Paano pa kaya kainin pangalawa? Ang pananaw na ang dilatang pagkain ay walang sustansya. Karaniwan nating iniisip na ang pinakamagagandang bagay ay sariwa at anumang nasa lata ay naproseso na. Nawala ang lahat ng sustansya at malamang ay puno ng preservatives. Pangatlo, ang pakiramdam na ito ay mura at hindi pino. Kung may maghahain ka ng isang plato ng inihaw na salmon kapag meron kang mga bisita, iisipin ng mga tao na meron kang magandang panlasa, ngunit kung bubuksan mo ang isang lata ng sardinas, maaaring isipin nilang ikaw ay kuripot at matipid. Hindi ba't ganoon? Ang mga ideyang ito ay malalim na nakatanim sa ating isipan, tulad ng isang siglong gulang na maling paghatol na hindi makatarungang sumira sa reputasyon ng kahangahangang isdang ito. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang isang tunay na istorya. Ang aking kapitbahay, si Ginoong Reyes, ay halos 70 taong gulang. Isa siyang health nut. Mayroon siyang isang cabinet na puno ng mga bote at garapon ng mga supplement mga bagay, tulad ng imported na deep sea fish oil mula sa Norway at shark liver oil mula sa Atlantic. Gumagastos siya ng libu-libong piso bawat buwan para sa mga supplement na ito. Ang kanyang asawa, si Ginang Reyes, ay napakatipid. Isang araw, narinig niya na mabuti para sa kalusugan ang sardinas, kaya bumili siya ng ilang lata mula sa supermarket. Ang bawat lata ay mas mura pa sa isang value meal. Naisip niyang ibigay ito kay Ginoong Reyes para mapalakas ang kanyang kalusugan. Ngunit nang makita ito ni Ginoong Reyes, sumimangot siya. Sinabi niya, "Bakit mo binili ang bagay na ito? Malansa ang amoy pagkain ito ng mahihirap. Anong mabuting magagawa nito? Alisin mo yan. Iinumin ko na lang ang mamahaling fish oil ko." Walang nagawa si Ginang Reyes kundi kainin ito ng mag-isa sa katahimikan. 6 na buwan ang lumipas. Sabay silang nagpa-check up. Ipinakita sa report ni Ginoong Reyes na mataas pa rin ang kanyang triglycerides at sinabi ng doktor na ang kanyang mga ugat ay may mga senyales ng pagbabara. Sa kabilang banda, ang mga resulta ni Ginang Reyes ay lahat mahusay. Pinuri pa siya ng doktor. Sinabing ang kanyang vascular age ay hindi bababa sa 10 taon na mas bata kaysa sa kanyang aktwal na edad.
Tinanong ng doktor si Ginang Reyes kung ano ang kanyang kinakain. Naging tapat si Ginang Reyes at sinabing wala siyang kinakaing espesyal. Maliban sa madalas na pagkain ng dilatang sardinas, agad na bumaling ang doktor. Natawagin nating si Dr. Santos kay Ginoong Reyes at sinabing, "Ginoong Reyes, tama ang kinakain ng iyong asawa. Ang iyong mamahaling fish oil ay iisang sustansya lamang. Ngunit ang buong lata ng sardinas na kinakain niya ay isang all-around protection team." Natigilan si Ginoong Reyes. Mula sa araw na yon, hindi na niya kailanman minaliit ang maliit na lata ng sardinas. Ano ang ipinahihiwatig ng kwentong ito? Panahon na upang ibalik ang magandang pangalan ng sardinas. Ngayon, dadalhin ko kayo upang tuklasin ang tatlong malalaking maling akala na ito. Una, ang tinatawag na malansang amoy. Mga kaibigan, hindi iyan kabahuan. Iyan ay isang regalo mula sa karagatan. Ang masaganang aroma na iyon ay ang pinakadirekta at matinding patunay ng mataas na kalidad na omega-3 unsaturated fatty acids. Kung mas mataas ang kalidad ng deep sea fish, mas dalisay ang aroma. Napagkakamalan nating ginto ang tanso, kayamanan ang basura. Hindi ba't isang malaking pagkakamali? Sunod, pag-usapan natin ang mito na ang delatang pagkain ay walang nutrisyon. Ito ay isang ganap na maling paniwala. Ang modernong proseso ng paglalata ay hindi katulad ng ating inaakala. Gumagamit sila ng high temperature, high pressure, at instant sterilization technology na nangangahulugang hindi na kailangang magdagdag ng anumang preservatives upang makamit ang pangmatagalang pag-iimbak. Higit sa lahat, ang prosesong ito ay may malaking benepisyo na hindi natin makakamit kapag nagpiprito o nagpapakulo ng isda sa bahay. Napapalambot nito ang mga tinik ng isda hanggang sa matunaw sa bibig. Ano ang nasa tinik ng isda? Puno ng calcium. Ang calcium na ito ay perpektong lumalabas mula sa mga tinik sa pamamagitan ng mataas na temperatura at presyon. Natutunaw sa laman at sabaw ng isda. Nangangahulugan ito na bawat kagat natin ay naglalaman ng esensya ng buong isda, tinik at lahat. Sa wakas, tungkol sa pagiging mura ng sardinas. Hindi ito dahil sa mababang uri sila. Sa katunayan, kabaligtaran ito. Dahil napakabuti nila. Nasa ilalim sila ng food chain sa karagatan, kumakain ng plankton, kaya halos hindi sila nakakaipon ng anumang heavy metals sa kanilang katawan. Sila ay napakalinis. Bukod dito, maikli ang kanilang growth cycle at napakalakas ng kanilang kakayahang magparami. Sila ay isang masaganang regalo mula sa kalikasan na nagbibigay sa atin ng walang tigil na daloy ng nutrisyon. Maaari nating matamasa ang ganitong kalidad na nutrisyon sa napakababang presyo. Ito ay isang biyaya, hindi isang bagay na dapat ikahiya. Kaya nakikita ninyo, sa likod ng bawat pagkiling natin laban sa sardinas ay may malaking benepisyo. Ang pag-unawa rito ay ang tanging paraan upang tunay na makapasok sa mundo ng mga nakatagong benepisyo nito sa kalusugan. Mabuti! Ngayong nalinaw na natin ang ating mga maling akala tungkol sa sardinas. Dumako na tayo sa pinakapuso ng paksa natin ngayon, isang bagay na lubos na magbabago sa iyong pangunawa. Ang mga mamahaling fish oil pills sa merkado ay nagkakahalaga ng daan-daang piso bawat bote. Malaki ang ginagastos sa advertising na parabang maiiwanan ka kung hindi ka iinom nito. Ngunit magkano ang isang lata ng sardinas? Maaari ba talagang ikumpara ang kanilang mga epekto? Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang malupit na katotohanan pagdating sa pagprotekta sa iyong puso at paglilinis ng iyong mga ugat. Ang hamak na lata ng sardinas ay maaaring mas epektibo kaysa sa mga fish oil supplement na ginagastusan mo ng malaki. Bakit ako bigito kumpiyansa sa pagsasabi nito?
Gumamit tayo ng isang analohiya. Ang ating mga daluyan ng dugo ay parang mga tubo sa ating mga tahanan. Habang tumatanda tayo, kinakalawang ang mga tubo at nabubuo ang malagkit at mamantikang mga deposito sa loob. Ito ang tinatawag nating bad cholesterol at mga namuong dugo. Kung barado ang mga tubo, hindi makakadaloy ang tubig at masisira ang ating mga kasangkapan. Kung barado ang ating mga daluyan ng dugo, hindi makakadaloy ang ating dugo at magkakaroon ng malalaking problema ang ating puso at utak. Ano ang pangunahing sangkap sa mga fish oil supplement na iyon? Ito ay omega-3. Ang omega-3 ay tiyak na isang magandang bagay. Ito ay parang isang cleaning worker na tumutulong sa atin na kaskasin ang ilan sa mga mamantikang deposito sa mga pader ng ugat. Ngunit isa lamang siyang nag-iisang manggagawa. Sa kabilang banda, ang isang buong sardinas ay hindi lamang isang nag-iisang manggagawa. Ito ay isang kumpletong kagamitan at organisadong Royal Guard. Sa gwardiyang ito, bukod sa pangunahing puwersa ang napakataas na konsentrasyon ng omega-3, mayroong ilang iba pang mahahalagang papel. Ang una ay tinatawag na coenzyme Q10. Ano ito? Ito ang langis ng makina para sa iyong puso. Ang ating puso ay kailangang tumibok ng 100,000 beses sa isang araw na nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Ang coenzyme Q10 ay ang pangunahing sangkap na tumutulong sa mga selula ng kalamnan ng puso na makabuo ng enerhiya. Ginagawa nitong malakas at hindi napapagod ang makina ng iyong puso. Ang pangalawa ay tinatawag na selenium. Ito ay isang napakalakas na antioxidant. Maaari natin itong tawaging rust-proof coating para sa ating mga daluyan ng dugo. Pinipigilan nito ang mga pader ng ugat na ma-oxidize at kalawangin ng mga free radicals na nagpapanatili sa pagiging nababanat at bata ng mga daluyan ng dugo. Ang pangatlo ay naglalaman ng mayamang vitamin B12. Ito ang stabilizer para sa sistema ng nerbiyos. Pinapanatili nito ang kalusugan ng ating mga cardiovascular nerves at pinipigilan ang mga problema tulad ng hindi regular na tibok ng puso. Naintindihan mo na ba ngayon, kapag uminom ka ng isang fish oil pill, nag-upa ka lang ng isang cleaning worker para maglinis ng iyong bahay. Ngunit kapag kumain ka ng isang buong lata ng sardinas, para kang nag-upa ng pinaka-professional na cleaning worker omega-3, ang pinakamahusay na maintenance master ng makina coenzyme Q10, ang pinakamakapangyarihang rust-proof expert selenium, at ang pinakamaasahang circuit engineer vitamin B12. Nagtutulungan sila, nagkakaisa, at ang epekto ay tiyak na hindi kasing simple ng 1 + 1 = 2. Sa halip, ito ay isang geometric multiple increase. Ang mga gumagawa ng supplement ay gumastos ng daan-daang milyong piso sa advertising. Pinalalaki ang isang maliit na kapsula na parang isang himala na nagbebenta sa iyo ng isang bagay na marahil ay nagkakahalaga lamang ng ilang piso sa daan-daang beses na presyo. Ngunit ang hindi nila kailanman sasabihin sa iyo ay inihanda na ng kalikasan ang isang mas kumpleto, mas natural, at mas abot-kayang perpektong alternatibo para sa atin. Ang National Cancer Center Japan ay nagsagawa ng isang malakihang pag-aral na tumagal ng 10 sa taon. Ang mga resulta ng pag-aral na ito ay ikinagulat ng buong komunidad ng medisina. Natuklasan nila na ang grupo na palaging kumakain ng maliliit na deep sea fish tulad ng sardinas 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay may halos 30% na mas mababang panganib ng atake sa puso at stroke kaysa sa mga umaasa lamang sa pag-inom ng fish oil supplements. 30%. Mga kaibigan, hindi ito maliit na bilang.
Sa likod nito ay ang kaligayahan ng napakaraming pamilya at ang kalusugan ng napakaraming tao sa kanilang pagtanda. Kaya mula ngayon, huwag nang magpaloko sa mga magagarang advertisement na iyon. Ang pagkain ng sardinas ay hindi lamang pagpili ng isang ultimate bodyguard para sa iyong puso, kundi pagpili rin ng isang malinaw na isipan at karunungan na hindi ma-brainwash ng marketing world. Sige, ngayong naasikaso na natin ang ating pinakamahalagang puso. Dumako naman tayo sa isa pang malaking problema, ang ating mga buto na ginamit na sa loob ng mga dekada habang tumatanda tayo. Ano ang pinakakinatatakutan natin? Una, pagkahulog. Pangalawa, marupok na buto. Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng tuhod pagkatapos maglakad ng ilang hakbang? Nakakaramdam ka ba ng pagod kapag umaakyat at bumababa ng hagdanan? O kahit sa pagbahing lang o pagyuko para kunin ang isang bagay? Lahat ito ay mga alarma na ipinapadala ng iyong mga buto. Maraming tao ang pumipilit sa kanilang sarili na uminom ng gatas araw-araw para mag-supplement ng calcium. Ngunit ano ang nangyayari? Maraming tao ang nakakaranas ng pagkulo ng tiyan at hindi komportabling paglaki ng tiyan pagkatapos uminom ng gatas. Ito isang klasikong kaso ng lactose intolerance na napakakaraniwan. Ang iba naman ay pumupunta sa botika at bumibili ng isang bungkos ng calcium pills. Ngunit kapag nagpunta sila sa ospital para sukatin ang kanilang bone density, hindi pa rin ito pumapasa sa mga pamantayan. Bakit ganoon? Ang problema ay nasa salitang absorption. Ang calcium supplementation ay hindi lang tungkol sa pagkain nito. Ang susi ay hayaan ang katawan na maabsorb ito at tunay na malak ang calcium sa mga buto. Ito ay tulad ng pagtatayo ng isang bahay. Ang calcium ay ang ladrilyo. Gaano man karaming ladrilyo ang bilhin mo, kung walang magaling na foreman na magdidirekta sa mga manggagawa, ang mga ladrilyo ay mananatiling nakatambak lamang sa construction site at hindi kailanman maitatayo bilang isang matibay na bahay. Kaya sino itong foreman? Siya ay si vitamin D. Ang vitamin D ay responsable sa pag-promote ng absorption ng calcium sa ating mga bituka at paggabay sa calcium papunta sa mga buto. Kung walang vitamin D, gaano man karaming calcium ang kainin mo? Karamihan dito ay maglalakbay lang ng isang araw sa iyong katawan at pagkatapos ay ilalabas. Ito ay isang ganap na pag-aaksaya ng pagsisikap. Ngayon, narito ang magic, ang ating bida ngayon, ang sardinas. Ang pinakadakilang katangian nito ay mayaman ito sa napakalaking calcium, 80 masaganang vitamin D. Saan nagmumula ang calcium nito? Mula sa mga tinik ng isda na pinalambot hanggang sa matunaw sa bibig. Kinakain mo ang sardinas kasama ang tinik at laman. Ito ang pinaka-natural at kumpletong paraan ng pag-supplement ng calcium. At ang vitamin D nito ay nagmumula sa laman at langis ng isda. Kapag ang ladrilyo calcium at ang foreman vitamin D ay sabay na pumasok sa iyong katawan, agad silang magsisimula ng kanilang perpektong pagtutulungan. Huhulihin ng vitamin D ang bawat calcium ion at magiging parang isang responsableng gabay. Natumpak na dadalhin sila sa lugar sa mga buto kung saan sila pinakakailangan. Kaya ang pagkain ng sardinas para mag-supplement ng calcium ay parang direktang pag-ineksyon ng isang dosis ng bone nutrition sa iyong katawan. Ito ay tumpak, mahusay, at walang nasasayang. Para sa mga hindi makainom ng gatas, ang sardinas ay simpleng isa pang pinto sa calcium supplementation na binuksan ng Diyos para sa atin. Nagbabala ang European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis, and Musculoskeletal Diseases (ESIO)
na ang mga kababaihan sa gitnang edad at matatanda ay may isa sa pinakamataas na rate ng osteoporosis sa mundo dahil sa kanilang pisikal na kalagayan at mga gawi sa pagkain. Binigyang diin nila na ang simpleng pag-supplement ng calcium ay may limitadong epekto at dapat isama sa sapat na dami ng vitamin D. At sa mga natural na pagkain, napakakaunti ang kayang perpektong pagsamahin ang calcium at vitamin D tulad ng sardinas, kaya huwag nang mag-alala tungkol sa calcium supplementation. Sa halip na gumastos ng pera sa mga calcium pills na hindi mo alam kung maa-absorb mo, magdagdag ng isang maliit na lata ng sardinas sa iyong pang-araw-araw na menu. Ito ang tunay na walking super calcium pill na makakapagpatayo ng isang matibay na balangkas para sa iyo, na nagbibigay daan sa iyong maglakad ng may kagaanan kahit sa edad na 80 o 90. Pagkatapos pag-usapan ng puso at mga buto, sa tingin mo ba ay iyon na ang lahat sa sardinas Mali? Ang mga kakayahan nito ay higit pa sa iyong inaakala. Ang susunod na tuklas ay maaaring magdala ng bagong pag-asa sa maraming kaibigan na may problema sa blood sugar. Itinuro ng mga siyentipiko sa sunod-sunod na kamanghamanghang pag-aaral na ang sardinas ay talagang ang nakatagong alas sa paglaban sa diabetes, ang pinakakaraniwang malalang sakit sa ating panahon. Alam nating lahat na ang susi sa mga problema sa blood sugar ay nakasalalay sa isang bagay na tinatawag na insulin. Ang insulin ay parang isang susi. Ang trabaho nito ay buksan ang mga pinto ng mga selula ng ating katawan upang ang asukal na ating kinakain, blood sugar, ay makapasok ng maayos sa mga selula, maging enerhiya at magamit. Kung may problema ang susing ito, o kinakalawang ang kandado at hindi mabuksan ang pinto, malaking halaga ng asukal ang mananatili sa dugo, na magdudulot ng mataas na blood sugar at kalaunan ay magiging diabetes. At ang mahiwagang kapangyarihan ng sardinas na magpapatatag ng blood sugar ay nahahayag sa dalawang aspeto. Una, ito ay isang pagkaing nagpapatatag ng blood sugar mismo. Ang sardinas ay mayaman sa mataas na kalidad na protina at malusog na omega-3 fats. Ang dalawang bagay na ito ay parang mga pabigat na bato na nagpapatatag ng blood sugar. Kapag kumakain tayo ng sardinas kasama ng kanin, noodles o iba pang carbohydrates, ang protina at taba ay lubos na nagpapabagal sa bilis ng pag-absorb ng bituka sa asukal. Pinipigilan nito ang ating blood sugar na biglang tumaas at bumagsak na parang roller coaster pagkatapos kumain. Nagagawa nitong maging napakakinis at matatag ang kurba ng blood sugar. Pangalawa, at mas mahalaga, nakakatulong ang sardinas na mapabuti ang problema ng insulin resistance. Ano ang insulin resistance? Ito yung sinabi natin kanina na kinakalawang ang kandado. Kahit na sapat ang inilalabas na susi ng insulin ng katawan, hindi sensitibo ang mga selula dito at hindi mabuksan ang pinto. Ito ang pangunahing sanhi ng type 2 diabetes at natuklasan sa mga pag-aaral na ang mayamang omega-3 fatty acids at vitamin D sa sardinas ay parang naglalagay ng dekalidad na lubricating oil sa isang kinakalawang na kandado. Binabawasan nito ang talamak na pamamaga sa katawan. Inaayos ang mga cell membranes at pinapataas ang pagiging sensitibo ng mga selula sa insulin. Hindi na kinakalawang ang kandado. Madali mo nang mabubuksan ang pinto gamit ang susi at natural na papasok ang blood sugar sa mga selula at bababa ang konsentrasyon ng asukal sa dugo. Isang pangmatagalang pag-aaral sa mga pasyenteng may pre-diabetes sa Europa ang nagbunga ng napakagandang resulta. Hinati ng mga mananaliksik ang mga pasyente sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay kumain ng normal na dieta,
habang ang kabilang grupo ay hiniling na magdagdag ng sardinas sa kanilang dieta 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos lamang ng 6 na buwan, natuklasan ng mga mananaliksik na ang grupong kumain ng sardinas ay may malaking pagbuti sa kanilang fasting blood sugar at insulin sensitivity, na lubos na nagpabagal sa kanilang formal na pag-unlad tungo sa diabetes. Ang tuklas na ito ay walang alinlangan na magandang balita para sa libu-libong kaibigan na nasa bingit ng diabetes o matagal nang may problema sa blood sugar. Sinasabi nito sa atin na bukod sa pag-inom ng gamot, maaari rin nating ayusin ang ating dieta at gamitin ang pinakanatural at simpleng paraan upang mabawi ang kontrol sa ating kalusugan. Puso, buto, blood sugar. Sa tingin mo ba ay iyon na ang lahat? Hindi. Ang pinakakamanghamanghang finale ng sardinas ay malapit nang dumating. Ang benepisyong ito ay may kaugnayan sa dignidad ng ating kalidad ng buhay sa ating pagtanda. Ito ay may kaugnayan sa kung magkakaroon tayo ng isang malinaw at maliwanag na takip-silim, yon ay ang kalusugan ng utak. Lahat ng nasa harap ng screen. Naranasan niyo na ba ang mga ganitong karanasan? Madalas kang pumapasok sa kusina ngunit biglang nakakalimutan kung ano ang kukunin mo. May mga salita ka sa dulo ng iyong dila ngunit hindi mo maalala ang pangalan ng taong iyon. O madalas mong hindi mahanap ang iyong mga susi o kung saan mo inilagay ang iyong telepono. Yung mga maliliit na pagkalimot at pagkalito na ito ay maaring hindi lamang dahil sa pagtanda. Maaaring ang ating utak ay nagpapadala ng mga maagang senyales ng pagkabalisa. Madalas ka rin bang mag-alala na isang araw ay lalo kang magiging malilimutin, hindi makatanda ng mga bagay? O kahit hindi na makilala ang iyong mga kamag-anak, hindi lamang ito ang iyong sariling pag-aalala at takot. Ito rin ang pinakamabigat na alalahanin sa puso ng iyong mga anak. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang magandang balita. Ang sardinas ay ang dekalidad na super fuel para sa ating mga utak. Sila ang sikretong sandata para maiwasan ang Alzheimer's disease at mapabagal ang pagtanda ng utak. Ang ating utak ay talagang isang malaking oil field. 60% ng mga bahagi nito ay taba. At ang susi sa pagtukoy kung ang utak ay matalino o mabagal ay nakasalalay sa kalidad ng mga taba na ito. Ang DHA sa omega-3 fatty acids ay ang magandang langis na gusto at kailangan ng utak. Ito ay tulad ng dekalidad na bakal at semento na ginagamit sa pagtatayo ng isang bahay. Ito ang pinakamahalagang material na bumubuo sa ating mga nerve cells at cell membranes sa utak. Ang sapat na DHA ay nagpapabilis at nagpapadulas sa pagpapadala ng information sa pagitan ng mga neuron ng utak. Ito ay parang pagpapalit ng mga lumang linya ng telepono sa iyong bahay ng super high-speed fiber optic networks. Ang bilis ng iyong pag-iisip ay bibilis. Ang iyong memorya ay bubuti. At ang iyong konsentrasyon ay magiging mas nakatuon. Hindi lang iyan. Matutuklasan mo na mas masigla ang iyong pakiramdam. Kahit sa pagbabasa ng dyaryo o panonood ng TV, mas mabilis kang magre-react. Kapag nakikipag-usap sa iyong mga anak, magugulat sila na tila bumabata sina nanay at tatay. At ang sardinas ay isa sa mga nangungunang pinagkukunan ng DHA sa mga natural na pagkain. Higit sa lahat, bukod sa DHA, naglalaman din ang sardinas ng vitamin B12 at vitamin D na nabanggit na natin kanina. Malinaw na kinumpirma ng siyentipikong pananaliksik na ang kakulangan sa dalawang bitamina na ito ay malapit na nauugnay sa pagbaba ng cognitive function sa pagtanda at maging sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Ang vitamin B12 ay responsable sa pagpapanatili ng myelin sheath ng ating sistema ng nerbiyos. Ito ay parang insulation sa labas ng isang electrical wire
na nagpoprotekta sa mga nerve signals mula sa pagtagas ng kuryente. At ang vitamin D ay natuklasang tumutulong sa utak na alisin ang isang uri ng basura na tinatawag na amyloid protein. Ang akumulasyon ng basurang ito ay ang pangunahing salarin na humahantong sa Alzheimer's disease. Kita mo? Teamwork na naman. Ang DHA ay responsable sa pagtatayo ng bahay ng maayos. Ang vitamin B12 ay responsable sa paglalatag ng mga linya. At ang vitamin D ay responsable sa paglilinis ng basura. Ang iron triangle na ito ng proteksyon sa utak ay nagtutulungan upang magtayo ng isang matibay na linya ng depensa para sa ating mga utak upang labanan ang pagkasira ng panahon. Kaya para sa kapakanan ng ating sariling kaligayahan at dignidad sa ating pagtanda, at para hindi mag-alala ang ating mga pamilya, idagdag ang sardinas sa iyong dieta. Hindi lang ito tungkol sa pagpuno ng iyong tiyan. Ito ay tungkol sa pag-iimbak ng pinakamahalagang panggatong para sa iyong utak, na nagbibigay daan sa iyong manatiling malinaw ang isip at magkaroon ng super memory kahit sa pagtanda, at magkaroon ng isang bata at aktibong utak. Pagkatapos sabihin ang napakaraming kamangha-manghang benepisyo, naniniwala akong maraming kaibigan ang sabik ng pumunta sa supermarket, ngunit huwag magmadali. Sa napakaraming dilatang sardinas sa mga istante ng supermarket, paano ka pipili at kakain nito upang mapakinabangan ng husto ang mga epekto? Ang maling pagbili ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Huwag mag-alala. Naghanda ako ng isang Ultimate Smart Fish Eating Guide para sa iyo. Napakasimple at madaling intindihin. Una, mga kasanayan sa pagbili. Tandaan ang dalawang pangunahing punto upang matulungan kang maiwasan ang mga bitag. Unang pangunahing punto, tingnan ang sabaw, kunin ang lata at tingnan ng mabuti ang label. Dapat nating unahin ang mga sardinas na ibinabad sa olive oil o spring water. Bakit? Dahil ang olive oil mismo ay isang napaka-healthy na langis. Mas napapanatili nito ang mga fat-soluble vitamins sa isda. Bukod dito, napakasarap ng lasa nito. Ang nakababad sa spring water ay may pinakamababang calories at pinakadalisay. Ano ang dapat nating iwasan? Subukang iwasan ang mga nakababad sa tomato sauce o concentrated brine. Dahil maraming tomato sauce ang nagdaragdag ng maraming asukal at sodium para sa pampalasa, na hindi gaanong palakaibigan sa mga kaibigan na may problema sa blood sugar at blood pressure. At ang concentrated brine, hindi na kailangang sabihin, na masyadong mataas ang sodium content na madaling magdulot ng pamamaga at magdagdag ng bigat sa mga bato. Pangalawang pangunahing punto, tingnan ang pinagmulan. Kung pinahihintulutan ng kondisyon, maaari mong unahin ang mga tatak mula sa mga bansa sa kahabaan ng Atlantic Ocean, tulad ng Portugal, Spain, at France. Ang mga lugar na ito ay tradisyonal na dekalidad na lugar ng produksyon ng sardinas. Ang teknolohiya sa pangingisda at pagproseso ay napaka-mature, at ang kalidad ay medyo mas garantisado. Ngayon, paano kainin ang napiling lata sa bahay? Narito ang ilang lazy recipes mula sa entry level hanggang sa advanced level para sa iyo. Entry level. Ang pinakamadali ay buksan ang lata at kainin ng direkta. Ipares ito sa isang mangkok ng mainit na puting kanin o lugaw, o ipalaman sa tinapay. Ang maalat na aroma ng isda na may halong hiniwang langis ay ang pinakasimple at masarap na lasa. Kung medyo takot ka pa rin sa malansang amoy, tuturuan kita ng isang kakaibang trick bago kumain.
Pigaan ng ilang patak ng sariwang lemon juice ang isda o budburan ng kaunting luya powder upang perpektong ma-neutralize ang malansang amoy at ilabas ang umami flavor. Advanced level, gumalaw ng kaunti. Ibuhos ang isda mula sa lata. Durugin ito gamit ang tinidor. Pagkatapos ay hiwain ang ilang tinadtad na sibuyas, cilantro, pigaan ng lemon juice at magdagdag ng isang maliit na kutsara ng mayonnaise at haluin ng mabuti upang makagawa ng isang dekalidad na homemade sardine salad dressing. Ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa mga nabibili sa labas at mas malusog. Mayroon ding isang pribadong paraan ng pagkain, batihin ang 2 itlog sa isang mangkok. Pagkatapos ay ibuhos ang laman ng sardinas kasama ang kaunting langis dito at haluin ng pantay. Painitin ang kawali na may kaunting langis. Ilagay ito sa kawali at igisa hanggang maluto. Ito ay isang sardine fried egg. Ang kinis ng mga itlog at ang sarap ng sardinas ay garantisadong magugustuhan mo sa unang kagat pa lang. Sa wakas, at pinakamahalaga, gusto kong magbigay ng isang responsableng babala sa kalusugan. Bagaman ang sardinas ay mga kayamanan, mayroong 2 uri ng mga kaibigan na kailangang maging maingat sa pagkain nito. Iyon ay mga kaibigan na may problema sa gout o hyperuricemia dahil ang sardinas ay mga pagkaing mataas sa purine. Siguraduhing iwasan ang pagkain nito sa panahon ng matinding pag-atake ng gout. Sa panahon ng remission, siguraduhing kumonsulta sa iyong doktor o nutrisyonista at kainin ito ng may moderasyon sa ilalim ng kanilang gabay. Tandaan ang mga maliliit na trick na ito at maaari kang maging pinakamatalinong sardine foodie na kinakain ng 100% ng mga benepisyo nito sa iyong katawan. Sige, ngayon ay nagsagawa tayo ng isang masusing pagbabalik-tanaw para sa isdang ito ng mahabang buhay na matagal nang nakalimutan. Nalaman natin na hindi lamang ito isang lata ng murang dilatang pagkain. Ito ay higit pa sa isang omnipotenteng proteksyon sa nutrisyon na ibinigay sa atin ng kalikasan. Siya ang ultimate bodyguard ng puso. Isang walking super calcium tablet, isang nakatagong kalaban na nagpapatatag ng blood sugar, at isang super fuel na nagpapanatiling bata sa ating utak. Higit sa lahat, itinuro nito sa atin ang isang mas matalinong saloobin sa buhay. Ang tunay na kalusugan ay hindi kinakailangang mahal at hindi kinakailangang nangangailangan ng mga magagarang produktong pangkalusugan. Minsan, nakatago ito sa pinakasimple at hindi kapansin-pansin na mga sulok sa ating paligid. Naghihintay na matuklasan natin ng may karunungan. Ang pagpili sa sardinas ay pagpili ng isang natural, simple, at mahusay na pamumuhay, isang kalinawan na hindi nabibihag ng mga retorika sa marketing. Ngayon, gusto kong gumawa ng isang kasunduan sa kalusugan na puno ng pagmamahal at pag-asa sa bawat kaibigan sa harap ng screen. Sa darating na weekend na ito, mangyaring bumili ng isang lata ng sardinas para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Kapag binuksan mo ito gamit ang iyong sariling mga kamay, mangyaring alalahanin ang ating pagbabahagi ngayon. Kailangan mong malaman na hindi lamang ito isang isda. Ito ang iyong pagmamahal sa kalusugan ng iyong pamilya sa mga darating na dekada. Ito ang simula ng iyong pangako sa iyong pisikal na kalusugan. Saksihan natin ang pagbabago ng sama-sama. Mula ngayon, yakapin ang kayamanang ito mula sa karagatan. Nais kong ang bawat isa sa aking mga kaibigan ay kumain ng malusog at mamuhay ng isang kahangahangang buhay. Maging malusog, masaya, at mahaba ang buhay nating lahat. Hanggang sa muli,